Alam nyo ba, itong segment na to ay ginawa pa noong April 2022. Ito ay dapat i-ere noong November 2022. Ngunit maraming pumipigil sa amin na ipalabas ito or gawin itong segment na ito for security reasons. Dahil pagkatapos namin puntahan si Maria sa kanilang bahay at tanungin sa mga nararanasan niya, ay meron na agad kaming naranasan na hindi maganda. Pumunta kami sa 7-Eleven that time after namin puntahan si Maria, at alam nyo ba, iba ang pakiramdam namin nung time na iyon dahil may isang lalaki na nakatingin sa amin ng hindi maganda. Na para bang may gustong iparating o ipahiwatig itong lalaki na nakatingin sa amin ng masama. Ngayon, isa sa mga kaibigan namin, sinasabihan na kami na wag na namin itong ilabas na baka sundan naman kami o baka naman may gawin sa aming hindi maganda. Kaya naman, minabuti naming hindi na lang ipalabas ito noong 2022. Mayroon akong kwento tungkol sa isang babae na tatawagin nating Maria na sinusundan at hindi patahimikin ng isang anino. Kahit saan man siya magpunta, ay palagi siyang sinusundan. May mga pagkakataon pa nga na siya ay tinatabihan sa kanyang pagtulog. Kung ikaw ang nasa sitwasyon makaranas ng ganitong pangyayari, ano ang gagawin mo? Nagsimula ang lahat nung makaranas ng bagyo sa Oriental Mindoro, nasira ang bahay nila Maria. Napilitan silang tumira sa kalapit na bahay pansamantala. Sa unang gabi ng pagtulog niya, nakaranas agad siya ng kahila-hilakbot na pangyayari. Noong unang gabi po natulog ko doon po sa mismong higaan ko po. Doon ko po nakita yung bangkay na sunod po. Puro sugat po yung katawan niya. Parang madugo pa po, parang ganon. Nagdasal na lang po ako. Tapos yun, nung kinaumagahan po, ganon pa rin po, kaya lang anino na po yung nakikita. Nung umaga po kasi nandun po ako kay na mama, nagne-nail cutter po ako. Tapos hindi po ako makatayo kasi mabigat po yung likod ko. Tapos nung pumunta po yung pinsan ko dun sa amin, nawala po. Tapos umalis din po yung pinsan ko. Nakapatong na po yung paa ko sa upuan habang nagne-nail cutter po ako. Kita ko po sa ganito ng paa ko, may nakaupo po na anino. Dun po, tapos pag po gabi na nabili na ako, yun, kasama ko po siya lagi. Tapos hindi po siya napasok dito kay nanay kasi po marami pong rosary. Noong una hindi ako naniniwala. Pero nakatatakot din ako. Dahil baka kung anong gawin ko. May mga pagkakataon pa nga na sa pagtulog ni Maria ay dinadaganan siya nito. Opo, yung pagka po nagagalit siya sa akin pag natutulog po ako, dinadaganan po ako. Tapos kahit pumalag po yung space ko, hindi po ako makagalaw-gawa. Nakadagan lang po siya sa akin. Nakikita ko po talaga siya. Tapos pag po kasi nagigising ako, sobrang banas. Yun, naka-ano po siya sa akin. Nakapatong po siya sa akin. Tapos naka-ano po sa mukha ko yung ano. Ganun po. Tapos minsan po nakatabi siya sa akin sa higaan. Nakayakap lang po sa ganito ko o kaya minsan po yung nakapatong lang. Naging sa pagtulog ay nagpapakita pa rin ito hanggang sa panaginip. Nagpapakita po siya sa panaginip na may kasama po siyang babae na sinasabi po nila na hindi na daw po magtatagal yung buhay ko. Ganun po. Ano lang po siya, pure na itim lang po siya na hugis tao. Wala pong mukha, basta po anino lang po siya. Nagkakasiyahan po sa kabilang bahay. Nandun din po yung tito ko na manggagamot. Tsaka po si Tito Alan. Andun po sila. Nagkwento po ako sa kanila kasi tinanong po nila ako. Tapos habang may sinasabi po sila sa akin na wag daw po akong matakot, binubugahan po ako ng itim na usok sa tenga. Tapos nang mamanhid po yung katawan ko, tapos nung nagyakag na po ako pauwi kay na mama dito. Nung nandyan po ako sa may batuhan, sumunod po sa akin yung mga tito ko. Tapos kita ko po kasunod din po nila yung anino. Tinuturo niya na nasunod sa amin. Tapos naging usok po siya, umikot po muna sa mga tito ko sa ulo po nila. Tapos kasabay po nila pagpunta dun. Tapos paglabas po nila, sa akin po umikot yung usok. Sinubukan ko pong sabihin sa kanila, mainit lang daw po yung legs ko, pero hindi po nila kita na may usok na itim. Hindi naman nakikita. Pero ramdam. Ramdam lang. Ramdam ko siya na andyan siya. Yun, nung umuwi na siya dito, naiyak. Sinundan daw siya nung ano yun.
Nag-CR po kasi ako pag lingon ko po nandun. Tapos hindi po ako makagalaw. Tinawag po ng lola ko yung tito ko na pinagamot nga po ako. At dito na nga dumating ang kanyang tito. Isa sa kanyang mga tito ay pinilit gamutin si Maria. Kasama pa namin yung isang asawa ng pinsan ko na manggagamot. Tindig ng balahibo. Ramdam na ramdam mo talaga. Malakas ang ano nila. Hanggang sa yung huling-huli, niloob ko siya. Binulungan lang din po ako, tapos may pinainom po sa akin. Tapos yun, inaniloob din po nila ako. Di ginabot ng pinsan ko. Pagkatapos yung hotel, pag-alis namin, nakasunod daw sa amin. Sumusunod. Dun, ang alam ko po kasi ay dun po yun sa puno ni na mama eh. Dahil napunta naman po kami dun dati, wala pang ganun. Nung nagkaroon lang, nung nagiba lang po yung puno, siguro po yung marami na pong nagpaalis sa kanya sa akin. Wala po talagang, malakas daw po yun, sabi po ng tito ko. Sabi niya lang po yung malakas daw po, hindi daw po nila kaya yun. Kaya nakapagpasya kami na ilapit na si Maria sa isang albularyo sa Oriental Mindoro. At dito, makikita nga ninyo sa screen na to kung paano siya ginamot ng isang albularyo. Aray ko, ma! Ano? Alis ka hindi? Sakit, ma! Ha? May dito? Sino? Ma! Sino pangalan? Aalis ka na talaga? Ha? Kako? Oo. Ano eh, sa ganyan eh, sanay na kami sa ganyan. Meron talagang hindi naniniwala at naniniwala. Pero mas marami pa rin naniniwala. Lalo na dito sa probinsya, mas marami naniniwala. Bahala na po sila kung yun nilang maniwala. And ganun din po kasi ako dati pag may nagkakwento po sa akin, di rin po ako naniniwala. Tapos yun po, nung naranasan ko na po, yun, alam ko po mahirap pong paniwalaan talaga yun. Yung mga ganong bagay po, mahirap pong paniwalaan, lalo na't wala po silang experience. Noong siya nakakita ho ng ganun, binaliwala namin nung una. Hindi kami naniniwala. Ay nung padalwa at patatlong gabi, ay naiyak na siya. Di umuwi dito sa akin at dito nga siya natutulog pag nanggagaling doon. Nakikita nga daw niya yung anino na yun na nasunod sa kanya na mapula ang mata. Pag uwi dito, naiyak na naman. Nakita na naman daw niya uli yung anino na yun. Naiyak siya. Sa takot ko, ang ginawa ko, kinuha ko yung benditang tubig at winisi ko sa pintuan at bintana. Dito kay nanay, si nanay, nag-wisik ng yung binigay ni brother na asin sa pintuan at sa bintana, sa mga gilid-gilid. Habang binabagtas namin ang daan patungo sa bahay ng kilalang albularyo dito sa Oriental Mindoro, natatawagin ko na lang Mang Ipe. Nagkataon na hindi passable yung daan patungo sa mismong bahay ni Mang Ipe. So kinakailangan pa naming bumaba at iwan na sasakyan doon sa kalsada. So kung may imagine ninyo, yung daan na tinutungo namin papunta kay Mang Ipe ay may pagkamasukal na parang pabundok ang daan niya. Ang nagbunta kasama ng pagpapagamot kay Mang Ipe ay ang aming team, si Maria at ang kanyang ina. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na sana namin i-ere ang segment na ito sapagkat isang malungkot na pangyayari, binawian ng buhay ang ina ni Maria. Dito nga ay mapapanood nyo rin dahil di umano ay may nararanasan din siyang hindi niya maipaliwanag na hindi rin namin masagot kung konektado ba ito sa nararanasan ni Maria o ibang kakatuwang pangyayari sa kanya. So dito sa video na ito ay mapapanood ninyo ang personal na panayam namin sa ina ni Maria. Nabagsak yung katawan ko. Hindi ako makakailos. Sinanani lang at yung mister kong nag-iintindi. Yun, hindi ko maigalaw yung aking mga buong katawan. Gawang walang lakas yung katawan ko para akong gulay. Walang, hindi ako makabuhat ng kutsara. Ako'y sinusubuan, pinaiinom, iniuupo. Hanggang ngayon, naulit.
Wala namang makitang doktor naglabas-pasok na ako, nagpa-albularyo na din. Yun daw yung sabi nung albularyo, ilang albularyo ang sa akin, naggamot. Yung sabi nung albularyo, may nag-alaga daw sa akin na mga, yung duwende at saka yung hari daw. Disclaimer lang sa mga magtatanong kung bakit in-upload pa rin namin ito. Dahil sa mga panahon na ini-interview namin si Maria ay pumayag siya at nagkaroon kami ng consent upang i-upload ang segment na to. Choice lang talaga namin na hindi siya gawin sapagkat natatakot din kami sa anumang pwede mangyari sa amin dahil na rin sa bilin ni Mang Ipe. So eto na nga, nung makarating na kami sa bahay ni Mang Ipe, nagulat din ako sa kanyang reaksyon. Ni ako mismo, sarili kong mata at sarili kong tenga, napakinggan at nasaksihan ko mismo ang pagkakasabi ni Mang Ipe. Na paglalaroanan daw ng isang entity si Maria. Hindi pa niya matukoy kung ano ito, kaya't sinimulan nila ang sesyon para sa panggagamot. Nagaganda sa buhok mo pala. Mahina ang kanyang kalooban, yung loob niya. Kaya siya ay nakakapitan. Bihira ang taong kinakapitan ng mga elemento. Lahat ng tao, basta mahina ang loob. Mabait ganyan, mahina ang kalooban, yung doon sila na nasama. Maitim? Ay siya. Ay masama palang elemento. Ha? Ngayon makikilala mo na ako. Umalis ka na. At bibitawan ko na. Papayag ka? Ha? Sigurado? Ha? Ba't hindi? Ha? Ba't hindi? Aray ko na. Ha? Ba't hindi? Ha? Hindi ka alis? Mananagot ka ngayon sa akin. Ba't hindi ka alis? Ano? Alisin ko ito, pero ulitin ko ulit. Ha? Alis ka hindi? Hindi talaga? Ha? Anong kailangan mo ito kung nagandahan ka? Ano? Bibitaw ka na, itong alis na dyan sa katawan niya, no? Ha? Ha? Huwag ka na magpapakita. Kailan pa man. O, sige. Alis. Ay, naibig. Lagi binabantayan kahit sa school. Nabantayan ko siya sa school. Paglabas, sasama na. Tama na. Ano? Akala ko ito alis na? Aray ko. Ha? Ha? Ano? Aray ko. Ba't ka? Ako'y niyayabang mo eh. Ha?
Ay, hindi mo ko mayayabangan. Oh, Aray ko, ma. ano? Dito ka lang na tago sa loob mga dito. Aray ko. Ma. Aray ko, ma. Ano? Ayoko na, ma. Ayaw na mo na. Sigurado. Ha? Uwi ka na sa inyo. Ha? Uwi ka na sa inyo. Ha? Ako'y magagalit eh. Ha? Uwi ka sa inyo. Sila ka. Sigurado. Ha? Ha? Uwi ka na? Ha? Ano ka pangalan nito? Ha? Sinong pangalan? Ha? Hindi mo alam? Ha? Hindi? Hindi mo alam ang pangalan nito? Arin! Ha? Arin! Ha? Arin! Sino? Ito nga ang pangalan ng sinabi ni Mang Ipe na gumagambala at nagpapahirap kay Maria. Arin! Arin? Ha? Ay, malaking tao nga ito. Oh, init eh. Oh. Kasi ang iba'y iniipitan na hindi pwede. Masama. Nasasaktan ang tao. Kasi ang iba, iniipitan. Ay masakit naman yung kahit walang... Sa ulo na huli. Ay ako hindi. Hindi ako nag-iipik kung talagang mayroon niyang masamang elemento sa sadyang. Kasi ako'y pagkagayan, malimit, hiwalay. Pag ay hindi dumaiti doon sa kanyang espiritu, ay hindi siya mag-ano. Wala. Kahit anong gawin mo, wala. Pero kung tatawagan mo, ipasok mo doon, nakukuhan mo, nadiditik mo siya. Ayoko na! Ayaw na! Mahihirapan ito! May isang oras na wari ko! Ayaw nyo tumugon sa aking isa eh! O ano? Papahingin mo na! Ha? Ha? Anong hindi? Ha? Anong hindi? Ha? Aalis ka na talaga? Ha? Tango? Oo. Sigurado? Ha? Sigurado? Hindi pa eh. Hindi ko alis na eh. Natutipid niya. Siya natatakot na. Kinakabahan siya. Gawa kasi hindi karaniwang tao. Mahabang buhok. Mahaba ang balbas. Maitim. Yun doon siya natakot-takot. Kaya para siyang hinahimatay. Yung kung ano ang sinasabi. Bahala ka! Mapapasok ka dyan. Ayoko na! Aalis ka na! Sigurado na! Ha? Uwi ka na sa inyo? Sa Lazarito? Ha? Uwi ka na sa Lazarito? Ha? Ha? O, alis na. Ano? Ay, pumunta ka dito eh, sa bukid, oh. Dito ka mahirapan. Ano? Oh, tama na pala eh. Hindi ka na magpakita. Ha? Dito. Ha? Nagawang mapaalis ni Mang Ipe ang masamang elemental or entity na nagpapahirap kay Maria. Malaking tao. Yung tigbalang, yun. Tikbala. Malaking ang kaputol kabayo. Ang kaputol ay di tao. Ay malimit yan doon sa Lazarito. Hindi lang naman isa yan doon. Mayroon din kang ganyan na gayon din. Yung maputing babae doon, yung doon sa taas doon. Pumunta rin dito. Ay nako, gayon din. Doon sa lugar na yan, ng mga yan. Hindi lang ang kita ng mga iba yun. Kasi hindi sila na harap dito sa awan. Hindi basta-basta. Gawan siyempre nasa gubat sila eh. Doon sila natira. Na baka po maganda kapag ka po na paalala lang. Makikita sa kamera
na isang usok ang dumaan habang ginagawa namin ang interview session kay Maria. Bago namin gawin ang recording, sinisigurado namin na walang kahit na anumang magiging obstruction sa footage at matatandaan na wala kaming kahit na anong usok na nakita o nagsisiga sa mga oras na iyon. Lalong wala ring naninigarilyo sa mga taong kasama namin habang on-cam kami. Po kanina. Baka po bumalik ulit. At nung maihatid na nga namin itong sila Maria sa kanilang bahay, nag-usap-usap ang team kung itutuloy pa ba namin itong segment na ito. Pasalamat lang po sa kanila kasi na naiintindihan ko nila yung nararamdaman ko. Hindi po sila katulad ng iba na nangugusta pa. At kung meron din kayong kwentong kababalaghan na gusto nyong ibahagi sa amin, maaari kayong mag-comment sa video na ito o mag-send ng private message. Happy witching hour! My name is Tor. See you on the next video.